Diba? Kasi nangyayari ngayon, kapag mayroong nagiging isang hambog o mayabang o palalo na tagapagturo na hindi bumabatay sa konteksto. Para ang lahat ay maging fair, magkapantay-pantay, maging maayos, apply simple hermeneutics. Huwag tayong aalis dun sa pinag-uusapan. Huwag tayong malikot mag-isip, kundi dun lang sa mga talatang nakapaloob hanggang dun lang. Matagal nang nakabaon ang kayamanan na ito. Kaya sino mang tao ay dapat nakahandang ipagpalit ang lahat ng kayamanan sa lupa upang matamo ang kayamanang panglangit na walang kasiraan at kupas. Nasubok dito yung isang tao, diba? Mamaya natin babasahin. Panginoon, ginawa ko na lahat eh. Diba? Ang sabi, ipagbili mo nga'y kayamanan mo. Ang sabi ng binata, ay, nalungkot siya. Diba? Babasahin natin mamaya. So, nakahanda ba tayo sa ganitong bagay? Na kaya mo bang ipagkatiwala sa ibang tao o sa iyong sarili ang mga kayamanang binabanggit sa banal na kasulatan? Kaya mo bang gawin ito? Tayo lang po ang makasasagot niya. So, sa madaling salita, yung hidden treasure na natatago ay Word of God. Pangalawang, parable. 4 ito. Kaya medyo haba-habaan natin ng pagtitimpi para tayo ay makapag-aral. Kasi ang Bible study kasi, yan ay medyo nakakaantok. Pero pagka ikaw ay interesting sa pinag-uusapan, hindi ka antakin dyan. Dito sa pangalawang talinghaga, when the merchant found a pearl of great value, he went away and sold everything he had and bought it. So, ganun din. Yung isa, umuwi siya at iniwan din lahat. So, ganun din to. Parable of the pearl. Again, the kingdom of heaven is like, sabing ganyan, a merchant seeking goodly pearls who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. So, ano naman ang ibig sabihin nito? So, inihahalin tulad muli ang kaharian ng langit, saan daw? Sa isang magagandang perlas. Nang makatagpo siya ng isang mamahaling perlas, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ganun din. Sa nangyari doon sa una na nakatagpo ng kayamanan doon sa bukid, pinagbili din niya yung kanyang ari-arian at binili ang perlas na yun. So, iisa lang ng ibig sabihin. Kaya nga mayroong similar thing. Na yun pa rin ang kahulugan. Ganoon din ang kahulugan nito, gaya ng talinghaga ng natatagong kayamanan, inilalarawan sa isang tao, yung negosyante na naghahanap ng katotohanan naman, ang hinahanap. Nang matagpuan niya yung katotohanan, yung pearl, nakita niya ang halaga nito. Ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Ibig sabihin ay binalang halaga niya ang mga kayamanan sa lupa na mayroon siya, iniwan niya ito kapalit ng Word of God. Doon din bumabagsak ang ibig sabihin. Ang lalaking mayaman. So ito yung sinasabi natin na kinakailangan sa isang lingkod. Kaya nga ang sinasabi ay iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng higit sa lahat. Walang po pwedeng maging mauna sa Kanya. Walang po pwedeng maging first priority ang tao maliban sa Diyos na siyang dapat ay una sa lahat para maibig daw natin ang lahat. Nanay mo, tatay mo, kamag-anak o anuman, kapatid, asawa, sila ay pangalawa lamang sa Diyos. Ang Diyos ang mauuna. Ang lalaking mayaman, dito nasubok itong lalaking mayaman na ito dahil nga, paano nalaman naman ng ating Panginoong Hesus na mayaman to? Nakakabasa nga siya ng puso. So itong isang lalaki to, masipag sa kabanalan, ang sabi, may isang lalaki naman na lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano po ba ang mabuti kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Maganda yung kanyang katanungan. Now a man came up to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? Nabasa ng ating Panginoong Hesus na yung sa kanya nagtatanong, isang mayamang tao, negosyante siguro. 1917. Sumagot si Jesus, bakit itinatanong mo sa akin kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti, walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan,
sundin mo ang mga utos. Ayan. Kasi ang hinahanap niya ay eternal life. Ano daw yung susundin niya? Yung mga utos. Ano yung mga utos? Why do you ask me about what is good? Jesus replied, there is only one who is good. If you want to enter life, keep the commandments. Ano yun? Sabi ng binata, alin po sa mga ito? Tanong ng lalaki. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay. Okay, ginagawa ko po yan. Ganun naman. Huwag kang mangangalo niya. Ay, opo, hindi po. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng kasinungalingan. So, may binabanggit siya, parang ang dating nito. Yung 10 utos. Po ba? Which ones? Sabi ganon. The man asked, Jesus answered, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness. Ano pa? Igalang mo yung ama at ina. Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Honor your father and mother and love your neighbor as yourself. Tingnan yung sagot ng binata. Sinabi ng binata, sinusunod ko po ang lahat ng iyan. Ano pa po ba ang kulang sa akin? Hindi naman niya sinusunod eh. Bakit? Nabasa nga ng ating Panginoong Yesus na hindi niya sinusunod. Tingnan niyo kung bakit. All this I have kept. The young man said, what do I still lack? Ano pa'y kulang, Panginoon? Tingnan niyo po ang sagot. Sumagot si Jesus, kung nais mong maging ganap sa harap ng Diyos, umuwi ka at ipagbili ang iyong mga ari-ari at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap. Magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Kasi mayaman ka sa lupa. Kayamanan sa langit, hidden treasure. Pagkatapos bumalik ka, sumunod sa akin. Sabi niya, iniibig niya yung kapwa. Hindi. Ay, bakit? Tingnan niyo pa. Jesus told him, if you want to be perfect, go and sell all your possessions and give the money to the poor. And you will have treasure in heaven, then come follow me. Yung sagot, ayun o, ay, akin to eh. Nang marinig yun ng binata, umalis siyang malungkot dahil napakayaman. So sabi mo lang, iniibig mo ang kapwa mo kasi nasubo ka sa paraan ng pagbibigay, hindi mo bibigay. Diba? Nakuha niyo ba? Hindi mo bibigay yun, sa iyo yun eh. So nasan yung puso mo? Nandun sa treasure ko. Kung papamigay, pinagtrabahuan ko yan. Yan. When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Hindi totoo na iniibig mo yung kapwa. Ang iniibig mo, yung kayamanan mo. Inyo, napasubo siya ngayon dun sa pagsasalita ng ating Panginoong Yesus. Kaya sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, sinasabi ko sa inyo ang totoo, napakahirap para sa isang mayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Bakit napakahirap? Sapagkat ang kanyang puso, ang kanyang isipan, nandun sa treasure na ito.